Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Cotabateños! Mabuhay, Kotsuan! Ito ang inyong tagapagbantay, Nul Julia May. At inyong taga-agapay, Moises City. Kayo ay nanonood sa City One News TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Para sa balitang pambansa, opisyal ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Memorandum of Understanding. Para sa balitang pandaigdigan, sunog sa Hong Kong high-rise, umakyat na sa 55 ang patay. Para sa balitang pampalakasan, muli namang sinubok ang taglay ng ating pambansang kampyonan sa naganap na Brunei Asian School Game U17 2025. Para sa balitang panlibangan, CSU Mr. and Miss Candaludaya 2025. Para sa balitang pampamayanan, masasaksihan natin ang kaganapan dito sa Cotabato City Plaza at ang tinaguriang pinakamalaking mall sa Cotabato City. Para sa balitang panahon, Bagyong Juan ang nagdaang bagyo. Para sa balitang krimen, isang commander ng MILF at 6 na kasamahan nito patay sa pamamaril sa Kidapawan City. At para naman sa balitang pampolitika, Pangulong Bongbong Marcos pinuri sa pagpapasampa ng kaso sa mga sanggot sa korupsyon. Ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng City One News TV. Time for a moment to breathe. Follow me and see. Relax with natural tea. C2 green tea, 100% natural tea. Brewed fresh for you and me. Enjoy relaxing with natural tea. Our C2 green tea. Relax the natural way with C2. Muling nagbabalik ang City One News TV. Para sa balitang pambansa, opisyal na ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Memorandum of Understanding. Oto sa Boyan, balitaan mo kami. Maraming salamat, Otto Saboyan. At ngayon naman, alamin natin ang balitang pandaigdigan, sunog sa Hong Kong high-rise, umakyat na sa 55 ang patay. Paderes, balitaan mo kami. 1, 2, 3, go. Idineklara ang sunog bilang level 5 alarm, ang pinakamataas na antas ng pagkakaseryoso sa lungsod, habang patuloy ang walang humpay na operasyon ng paghahanap at pagliligtas. Ayon sa mga investigador, ang mabilis at malawak na pagkalat ng apoy sa mga magkakalapit na gusali ay sinasabing dulot ng mga materyales na ginagamit sa kasalukuyang renovation o pagpapaganda ng gusali. Kabilang dito ang mga nakapaligid na bamboo, scaffolding, plastic netting at mga styrofoam na ginamit upang isara ang mga bintana. Ang mga materyales na ito ay labis na nakatulong sa pagliyab ng apoy. Agad namang umaksyon ang pulisya at inaresto ang 3 construction executives o directors na konektado sa proyekto ng renovation.
Nahaharap sila sa kasong manslaughter dahil sa matinding kapabayaan na umano'y nagdulot ng mabilis na pagkalat ng sunog at pagkasawi ng maraming residente. Daan-daang na residente ang inilikas sa mga temporaryong silungan. Kabilang sa mga nasawi ang isang bumbero na nagbuwis ng buhay sa operasyon. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Dedicated Investigation Team ng Pulisya at Fire Service Department upang matukoy ang pinagmulan ng apoy at panagutin ang sinumang may sala. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na ulat hinggil sa pangyayaring ito. Muli, ako si Dato Elsa Paderes, nag-uulat. Balik sa iyo, Julia. Maraming salamat, Paderes. Para naman sa balitang pampalakasan, muli na namang nasubok ang taglay ng ating pambansang kampyonan sa naganap na Brunei Asian School Games U17 2025. Sindatok, balitaan mo kami. Magandang araw mga sports, narito ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng pampalakasan. Ako si Norodin K. Sindatok Jr. at ito ang balitang pampalakasan. Muli na naman nasubok ang taglay ng ating pambansang koponan sa naganap na Brunei Asian School Games Under 17 2025. Ngayong taon, hindi lang ito basta laban para sa standing. Ito ay laban para sa reputasyon, para sa national pride, at para sa miling-miling Pilipinong naniniwala sa kanila. At dahil doon, hindi na naman nilang nasungkit ang kampinado. Sa unang bahagi ng laro, agad-agad ang pagkitang-kilas ang ating koponan noong nakalaban nilang bansang Malaysia. Isang napakahigpit na laban na umabot pa sa huling buzzer. Tinalo ng ating koponan ng kanilang natitirang kalaban, ang Malaysia, na umabot pa sa score na 80-75. Pinangunahan ng ating star player na si Ken J. Jog Morat o mas kilalang Jog na nagtala ng 100 points simula una hanggang sa matapos. Ang kanilang team ay nagpakita ng walang katumbas na puso, galing at determinasyon sa bawat isa. Ang kanilang matinding depensa at clutch shot ang nagbigay daan sa magkasaysayang tagumpay na ito. Sila ang inspirasyon ng bagong henerasyon ng Philippine sports mula sa Asian School Games 2025. Muli, congratulations sa ating kampiyon, ang Pilipinas, hari ng Asian School Games Under 17 Basketball. Ako po si Norodin K. Sindatok Jr., nag-uulat ng tagumpay. Balik sa iyo, Moises. Maraming salamat, Sindatok. At para naman sa balitang panlibangan, Mr. and Miss Candaludaya 2025. Uto, balitaan mo kami. Magandang araw, Pagsuwans, at ito na nga ang ating showbiz balita. Nagniningin ang mga kinatawanan ng iba't ibang departamento sa giliw ng pagdiriwang ng Mr. and Miss Candaludaya 2025. At ang malaking news, sina Binibining Mary Jane at Ginoong Clive ang nag-uwi ng corona. Kinoronahan bilang Mr. and Miss Candaludaya 2025 sina Binibining Mary Jane at Ginoong Clive na talaga namang nagpakitang gilas at ganda. Talagang deserve! Congrats! Latest showbiz news, mga kaibigan. Ako, si Bainoria Otto, nag-uulat. Balik sa'yo. Maraming salamat, Otto. Susunod ang paghanda ng holiday sa plaza at ang pinakamalaking mall sa Cotabato City. Bagyong Juan ang nagdaang bagyo. Isang commander ng MILF at 6 na kasama nito patay sa pamamaril sa Pinapawan City. At Pangulong Bongbong Marcos pinuri sa pagsampa ng kaso sa mga sangkot sa mga korupsyon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng City One News TV. Muling nagbabalik ang City One News TV. Para sa balitang pampamayanan, masasaksihan natin ang kaganapan dito sa Cotabato City Plaza at ang tinaguriang pinakamalaking mall sa Cotabato City. Balitaan mo kami. Assalamualaikum at magandang gabi, Cotabateños.
Ngayon ay ating masasaksihan ang kaganapan dito sa Cotabato City Plaza, na kung saan ang mga tao ay pumupunta at namamasyal. At sa tulong ng ating butihing City Mayor na si Bruce B.M. Matabalaw, ay binigyang buhay at sigla ang ating plaza. Pinapanatiling ligtas at malinis para sa minamahal niyang Cotabatenos. Itong taon na ito ay nagkaroon ng malawakang pagpapaalis sa mga nagtitinda upang linisin ang lugar. At ngayon ay nagkaroon ng mas maganda at maayos na pwesto. Ngayon ay ating masasaksiyan ang inihandog ng ating City Mayor para sa nalalapit na selebrasyon ng ating kapatid na Kristiyano. Assalamualaikum at magandang gabi, Cotabatenos. Ngayon ay nandito tayo sa tinaguriang pinakamalaking mall sa Cotabato City. At nitong taong lamang ito binuksan. Kaya't pasukin natin ang napakalawak na loob ng KCC Mall of Cotabato. Halos lahat ng ating pangangailangan ay dito matatagpuan, magmula sa pagkain, kagamitan, at kasuotan. At kung ikaw ay abutin ng gutom sa pamimili at pamamasyal, narito rin ang mga paborito at anyang nakainan. Narito rin ang prayer room para sa ating kapatid na Muslim. Ngayon ay pasukin natin ang pinakamalaking supermarket. Narito rin ang isang palaruan na siguradong kaaaliwan ng mga bata. Ako si Baby Nortan, nag-uulat. Balik sa'yo, Moises. Maraming salamat, Tan. At para naman sa balitang panahon, Bagyong Juan ang nagdaang bagyo. Panduga, balitaan mo kami. Ngayong araw, ako si Panduga Alzober Perasquio Panduga at ito ang ulat tungkol sa Bagyong Juan na dumaan sa ating bansa. Noong nakaraang linggo, ang Bagyong Juan ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility at nagdulot ng malakas na ulan at hangin sa mga bahagi ng Luzon at Visayas. Ang bagyo ay may lakas na hangin na 120 km/h at pagbugso na 150 km/h. Ayon sa mga ulat, ang Bagyong Juan ay nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa mga lalawigan ng Iloilo, Cebu, Isabela at iba pa. Maraming pamilya ang naapektuhan at ilang mga lugar ang nawalan ng kuryente at tubig. Ang pamahalaan ay agad na tumugon sa mga sitwasyon at nagbigay tulong sa mga apektadong lugar. Ang mga lokal ng pamahalaan ay nagbigay ng mga relief goods at serbisyo sa mga naapektuhan sa bagyo. Yan ang mga nangyari sa Bagyong Juan na dumaan sa ating bansa. Salamat sa pagbabantay at sa mga tumulong ng mga naapektuhan ng bagyo. Maging ligtas po tayo at mag-ingat sa susunod na bagyo. Ito ang Bagyong Juan, ang nagdaang bagyo. Muli ako si Panduga Alzober Perasquio Panduga. Magandang umaga, balik sa iyo, Julia May. Maraming salamat, Panduga. Para sa balitang krimen, isang commander ng MILF at 6 na kasama nito patay sa pamamaril sa Kidapawan City. Paderes, balitaan mo kami. Masaker kung ituring ng kanilang mga kamag-anak ang sinapit ng 7 mga Moro na pinaslang madaling araw nitong Lunes, Nobyembre 24 daong kasalukuyan sa Barangay Malinan, Kidapawan City. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Muslim community elders sa mga kapulisan at military upang matukoy ang mga sospek na gumawa ng krimen. Masaker kung ituring ng kanilang mga kamag-anak ang sinapit ng 7 mga Moro na pinaslang madaling araw nitong Lunes, Nobyembre 24 taong kasalukuyan sa Barangay Malinan, Kidapawan City. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Muslim community elders sa mga kapulisan at military upang matukoy ang mga sospek na gumawa ng krimen. Agad ring inilibing ang mga biktima alinsunod sa paniniwalang Islam. Kinilala ang mga ito na sina Commander Salindato Edris Langalen at mga kasama nito na sina Sami Baragir, Marudin Baragir, Nasrudin Baragir, Nasrudin Amilil, Muhaymin Amilil at Mastura Edris Kusain
na nasawi sa paggamutan habang may isa pang agaw buhay ngayon sa paggamutan. Patuloy ngayon ang pagsusumikap ng Cotabato Police Provincial Office upang matukoy sa lalong madaling panahon ang mga salarin na kumitil sa buhay ng 7 mga Moro. Hustisya naman ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Muli, ako si Datu Elser Paderes, nag-uulat. Balik sa iyo, Moises. Maraming salamat, Paderes. At para naman sa huling balitang pampolitika, Pangulong Bongbong Marcos pinuri sa pagpapasampa ng kaso sa mga sanggol sa korupsyon. Paklauna, balitaan mo kami. Magandang araw, Kotswans. Narito ang pinakabagong balita sa politika ngayong araw. Pinuri ni Senador Ches Escudero ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang pasampahan ng kaso ang sina late Representative at dating House Speaker na si Martin Romualdez, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, at iba pa kaugnay ng manumalyang flood control projects. Mabilis na ipinabura ng Senado ang 27.3 bilyong pundo ng Office of the President para sa 2026 nitong Miyerkules, November 26, 2025. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Office of the Ombudsman ang pagpapataw ng kriminal at administrative cases laban sa isang dati at 7 kasalukuyan kongresista na di umano'y may kinalaman sa maanumalyang flood control ng project sa ating bansa. Ipinahayag ni Pangulong Marcos na umabot na sa 12 billion ang kabuuang assets na na-freeze Anti-Laundering Councils or AMLC. Sa gitna ng pagpapatuloy ng investigasyon laban sa mga opisyal at personalidad na umano'y sangkot sa katiwalian. Yun lamang po. Muli, ako si Shanjoy Paklauna. Babalik sa iyo, Julia May. Maraming salamat, Paklauna. Salamat sa pagbabantay. Ito ang City One News TV. Magandang araw at hanggang sa muli. Nagbabalita sa inyo.